Unang-una para sa akin, dahil taong 1991, ako ay 34 years old nang ako ay italaga bilang pari. No? It was the day I was ordained as a priest. And now, after 34 years na po akong pari, at age 68, narito pa rin ako sa inyong harapan at nagpupuri sa Diyos, no? Sa aking 34th anniversary. Batiin niyo naman ako. Salamat! Alam niyo po, bawat taong dumadagdag sa amin sa taon bilang pari ay isang biyaya. Kasi nga po, sa totoo lamang, marami na akong kaklasing pari na lumabas, nag-asawa, namatay na yung iba. Pero ito ako at patuloy pa rin naglilingkod. No? Tunay na ang buhay parang kayo ay tumatakbo, no? Parang marathon. Habang tumatakbo ka, mapapansin mo yung mga katabi mo, isang nawawala na. No? So, life is like a marathon. So mga kapatid, dakilang araw na ito, meron tayong pinagdiriwang, hindi isang tao, kundi isang templo, isang palasyong simbahan. Nakaugnay ito sa ating simbahan. I'm sure, familiar kayo pag narinig yung mga pangalang Reyna Elena at Haring Constantino. Amen? O familiar kayo doon, di ba? Alam niyo po, sa mahabang panahon, mahigit 300 years, ang Kristyanismo ay pinagbabawal na relihiyon. Sila po ay inuusig. Kaya marami sa kanila ay nag-underground, nagtatago. Sapagkat pag ikay nahuling Kristiyano, na noon ay pinagbabawal ng Roman Empire na sumasamba sa kalanghadi bilang Diyos, ang mga Kristiyano ay hinuhuli, pinahihirapan, at kung hindi sila tatalikod kay Kristo, sila'y pinapatay. So, ganong panahon, pag-uusig. Subalit na bago ang takbo ng panahon, na ang ina ng ang hari, ang ina, si Reyna Elena, ay naging Kristiyano at nakumbinsi ang kanyang anak na hari noon, si Constantino, upang yakapin ang Kristyanismo. Hanggang sa, yun nga, niyakap nga ng Roman Empire ang Kristyanismo bilang official na simbahan. At ang isa sa unang ipinagawa ni Haring Constantino ay isang palasyong simbahan sa Roma, sa lugar o sa lote ng mga Lateran family o Familia Laterano. At nung una, ito ang regalo ni Constantino sa mga Kristiyano. Nung una, ito ay tinatawag na Basilica of the Savior, hanggang sa ito ay ginawang pinangalan sa dalawang John. Si John Evangelist, Apostle, at si John the Baptist. Kaya ang simbahang ito, malapalasyong simbahan, ay tinawag na John Lateran Basilica, na ngayon nasa Roma. So anong kahalagahan ng simbahang ito? Mahalaga ito dahil ito ang kauna-unahan at itinuturing na mother of all Christian churches. No? Mother of all, kauna-unahan. At magpasa hanggang ngayon, ito ang tinuturing na seat of the Bishop of Rome, ang ating Santo Papa. Okay? So, ngayon naman ating pagnilayan ay ating ebanghelyo. No? Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa palasyo. Palasyo. Sabi ni Jesus, gibayin nyo ang templong ito at itatayo ko lamang pagkatapos ng 3 araw. Alam niyo mga kapatid, sa Ebanghelyo, kapag ang nababanggit ay templo, maaari natin itong maunawaan sa tatlong kategorya. Ang unang-unang templo ay walang iba na tinutukoy si Jesus, kundi ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. No? Sabi niya sa Ebanghelyo, gibayin niyo ang templong ito at sa 3 araw muli ko itong itatayo. Ang kanyang tinutukoy ang kanyang katawan sapagkat siya'y namatay sa krus, inilibing, subalit sa 3 araw, ang templong ito, si Kristo, ay muling nabuhay. Kaya siya ang tunay na templo ng Diyos. Sabi ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya, sino man makakita sa akin ay nakakita na sa Ama, sapagkat ako at ang Ama ay isa. Kaya tunay na si Kristo ang the visible presence of God. No, He is God.
Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya siya ang templo ng Diyos. Ang ikalawang templo ay walang iba kundi ang kalipunan ng mga sumasampalataya, ang eklesya, ang simbahan. Sabi ni Jesus, kung saan may dalawa o higit na natitipon sa kanyang pangalan, si Jesus ay naroon sa kanilang gitna, sa kanilang piling. Kahit saan tayo naroon, basta tayo natitipon sa pangalan ni Jesus, naroon ang simbahan. Naroon ang templo ng Diyos. Kaya nga ang tinutukoy na templo dito ay hindi gusali. Ang tinutukoy na templo dito ay ang kalipunan o ang assembly of the people of God. Assembly of the faithful of God. Kahit saan ka naroon, kahit nasa ilalim ka ng puno ng mangga, basta kayo ay natitipon sa pangalan ni Jesus, naroon ang simbahan. Tayo ang simbahan. Bawat isa sa inyo ay tulad ng mga spiritual block na nag-alay ng sarili upang matayo ang templong ito, ang ating simbahan. Kaya nga po kailangan nating pag-ingatan ng simbahang ito. Dahil anuman ang ginagawa nating ikasisira ng simbahang ito, sinisira natin ang templo ni Kristo. Ang ikatlong templong tinutukoy naman ay ang ating katawan. Paano ba naging templo ni Kristo ang ating katawan? Tandaan natin mga kapatid, sa binyag, ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo. At sabi nga sa ikalawang pagbasa, kayo ang mga templo ng Diyos. Sapagkat nung binyag, tinanggap natin ang Espiritu Santo, at mula noon ang Espiritu Santo ay nanahana sa ating katawan. Dahil sa binyag, tinanggap natin ang Espiritu Santo at ang ating katawan ay naging banal. Banal dahil nananahan sa atin ang Espiritu Santo. At dahil banal ang ating katawan, tulad natin mga kapatid, ay nakikita niyo ang tabernakulo, di ba? Doon nakalagay ang consecrated host. Tayo ay lumuluhod sa harap ng tabernakulo bilang pagkikilala na si Kristo na doon. Ang totoo, pwede rin tayong lumuhod sa harap ng bawat isa bilang pagkilala na ang Espiritu Santo ay nasa iyo. No? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ikaw ang templo ng Espiritu Santo. Sabihin mo sa katabi mo. At yan ang totoo, ang ating katawan ang templo ng Espiritu Santo. Kaya nga po mga kapatid, ano man ang gawin natin sa ating katawan, ito'y ginagawa natin sa Holy Spirit. Kaya dapat iginagalang natin ang ating katawan, inaalagaan natin ang ating katawan. Sa tamang pagtulog, tamang pagkain, di ba? Ano man ang gagawin natin pag-abuso, maging ito ay sa substance, or lack of sleep, or overeating, or lack of food, ito ay ginagawa natin sa banal na templo na ating katawan. Kaya tungkulin natin na pangalagaan ang ating katawan, no? Bilang paggalang natin sa Espiritu Santo. No? Kaya nga po, yan ang templong tinutukoy ng Panginoon. Unang-una ay si Kristo. Pangalawa ay ang simbahan tayo. At ang pangatlo ay ang ating katawan bilang templo ng Espiritu Santo. No? Kaya nga po tayo ay palaging magpuri sa Diyos dahil sumasa atin ang Panginoon. Amen? Amen. So tumayo po tayo at pahig natin ang ating pananampalataya.